Ito ka-importante kabayan, ang awareness sa kalusugan. Kung hindi ka aware ngayon, sa panahon na ito, dyan sa kalusugan mo, marahil pwede kang magaya dito sa pasyente na ito. Nagpapasalamat din ako kabayan dahil sa pag-create ko nitong channel ko na ito, pwede akong makatulong sa inyo. Ito po ay totoong nangyari sa loob ng laboratory. Isang pasyente, foreign, first time niyang magpagawa ng analysis kabayan. Iisa lang na test. Complete blood count. Marahil, aware naman po yung mga iba dyan sa complete blood count. Okay? Hindi po complete blood chem. Complete blood count. Okay? Diyan yung makikita yung mga RBC, WBC, mga ganyan. Ano bang nangyari sa pasyente? Okay. Habang pinaprocess ko tong specimen ng pasyente, nagkwentuhan kami. At ito ang conversation namin. ايش مشكلة؟ ايش مشكلة؟ نبي ألم هنا. ألم بس هنا؟ ما في شمس تربيش؟ ضغط هذا تركيش؟ في هنا صداع طبعا. صداع على طول؟ إيه. هنا بس ما في شيء ثاني؟ لا لا ما في. هنا بس؟ بس. أكيد؟ أكيد؟ هنا بس؟ أكيد. شوف هنا. هنا إيه. شوف هذا قوي كذا هنا كذا. في قوي. في متى هذا متى؟ ها؟ متى؟ هذا يجيك 3 يوم 4 يوم من الشهر هذا. هنا كذا. شوف هنا في ألم. هنا شوف كذا نوم. هذا يجي هنا. هنا بس ما في شيء لا لا هنا ما في. ما في أي شيء وجع ما في لا لا بس انا عندي سكر عندي. لا عشان علمك خلاص ما في مشكلة سكر كويس ما في مشكلة. Okay, napakinggan nyo naman. Kaso lang Arabic. Okay, translate ko. Etong pasyente, hindi sana pupunta dito kung hindi dire-diretso na sumakit ang kanyang... Ito lang banda kabayan. Ito lang. Sa may bandang ilalim lang ribs. Okay? Ilalim lang ng ribs. Wala nang iba. Dito lang. Pero, itong nararamdaman niya nito since January pa daw. Yung pahapyaw-hapyaw lang. Okay? Yung sumasakit, hindi. Tapos pinapabayaan niya nga. Kaya nga napaka-importante kabayan ng awareness. Okay? Salamat kung ikaw followers ko para at least kahit paano mabigyan ko kayo ng mga ganitong sitwasyon. Okay? Na nangyayari mismo sa loob ng laboratory. Ang pasyente, kabayan, okay, dahil sa pagtitiis niya, okay, nananakit, hindi. Nananakit, hindi. Hanggang nitong kamakailan lang, 3 araw dire-diretso nananakit ito niya. Okay? Nilalagnat at saka masakit lang ang ulo. Wala na. Okay? Yung pagkasabi niya dyan sa word na yan, yung rust, so kasi ulo yun. Masakit lang ang ulo. Pero tandaan niyo kabayan, niran ko ang kanyang complete blood count. At ito, okay, pansinin niyo yung pagkakaiba, ha? Kumbaga ito yung, kung hindi kumbaga, ito talaga yung normal na dugo. Tingnan nyo sa kanya. Ito siya. Anong napansin nyo? Diba? Alalayo. Sa ibang pasyente, pansinin nyo na maigi. Yan. Lapit ko. Anong napansin mo? Okay. Sa mga hindi aware sa ganito, hindi nyo ma-differentiate. Pero posible hindi nyo ma-differentiate yan. Okay. Ang pagkakaiba nito kabayan, simple lang. Ito yung dugo ng pasyente na ginawa ko na lang 2 extraction. Kasi nga, syempre gusto ng lolo mo makasigurado. Kaya ako mismo ang kumuha sa isa. Yung isa dinala na dito. Pansinin mo kabayan. Ito yung normal na dugo. Tingnan mo sa kanya, Yung naghihiwalay yung plasma at yung PAC-RBC. Tingnan mo dito sa normal na tao. Ito. May nakikita ka bang ganito sa gitna? Meron, pero konti lang. Ano ba yung nasa gitna, sir? Ang nandyan sa gitna kabayan, ito, ang composition po niyan ay WBC at platelet. Tingnan mo sa kanya. Ayan. Ito normal, wala lang yan. Yan ang normal. Pero sa kanya,
Mag-focus na lang tayo dito. Sabi ko ang composition nito, WBC at platelet. Pero hindi dapat ganyang kakapal, kabayan. Tingnan nyo. Dito mo din makikita na talagang leukocytosis. Ibig sabihin, sobrang taas ang kanyang WBC. Ang maghihiwalay po kasi niyang plasma at saka RBC, kabayan, iyan yun. Buffy coat kung tawagin. Ang Buffy coat consists of WBC, ulitin ko, at platelet. Ngayon, ano bang problema ng pasyente, sir? Bakit ganun yung dugo niya? Okay, bakit ganito? Kabayan, leukocytosis, ibig sabihin, leuko means yung white blood cell. Yung puting dugo, ayan, puti. Okay? Cyte means cell. Okay? And then yung osis means increase or excessive. Yan ang kung saan nanggaling yung word na, yung Greek na leukocytosis. Ang leukocytosis kasi, kabayan, ito yung high WBC count, which is na pwedeng mag-indicate, okay, a wide range of condition. Pwedeng infection, inflammation, injury, o kaya immune disorder. Okay? Immune system disorder. Hindi pa natin masasabi, kabayan, kung ano ang talagang diagnosis ng pasyente. O, pakita ko sa inyo para ito yung dugo niya. Okay? At ito ang resulta. O, pasintabi po ha, baka sasabihin, ba't mo pinakita yung resulta ng pasyente? Hindi nyo po kilala yung pasyente at ito, wala pong nakalagay na kahit anong mga details ng pasyente. Ito siya. So, kabayan, ito ang resulta ng pasyente. Huwag kayong mag-alala dito. Okay? Wala pong pagkakilanlan ang pasyente po dito. Gusto ko lang emphasize to. Tingnan nyo yan. WBC, 148,000. O, nakita nyo, kabayan, gaano kadami? 148,000. Ang normal po niyan, nagbavari po yan, depende sa laboratory. Pero sa amin, 5,000 to 10,500 lang. Pero sa pasyente, 148,000. Alarming ba, sir? Diyan sa nakita nyo, kabayan, na 148,000, hindi lang yan yung tinatawag na leukocytosis. Kundi, yan po ay tinatawag na hyperleukocytosis. Kung maas na yung WBC, okay, leukocytosis. Pag sobra sa 100,000, hyper na po yan. Okay? At take note, okay, hindi ko naman sinasabi na yung pasyente merong kung titingnan mo ang nakasulat sa data, pag sinabi ng doktor dyan na more than 100,000 na to, yung patient, regardless kung siya ay acute or chronic, okay, leukemia, nagre-range yan ng more than 100,000 to 400,000 ang kanyang WBC. Ulitin ko, hindi po natin agad masasabi kung ano po ang diagnosis ng pasyente. Marami pa po ang steps o mga analysis o mga procedure na gagawin ng mga doktor dito. Dito na papasok yung bone marrow aspirate, peripheral blood smear, lahat gagawin po yan. To conclude and give diagnosis sa pasyente. Ngayon, maganda ba ang maging aware sa kalusugan natin, kabayan? Okay? Kaya nga ito ay sinasabi ko sa inyo. Pag kayo may naramdaman na, kabayan, huwag mo nang tiisin yan. Huwag mo nang, saka na lang. Nawala din naman nung inunuman ko ng gamot. Tingnan mo yung nangyari sa pasyente. Masakit lang banda to. Okay? Dinadapuan ng lagnat. Masakit ang ulo. Oh. Tingnan mo naman ang resulta. Hindi mo alam. May problema ka na pala. Pwedeng sabihin, pwede nating blood cancers. Okay? Pero hindi pa naman yan talagang diagnosis niya. Pero bakit nagpo-produce ang katawan mo ng sobrang WBC? Normally talaga sa ating katawan, kabayan, ang WBC, tumataas yan kapag may foreign na pumasok sa katawan ng isang tao. As a response sa ating immune system, para i-combat nila yun, yung virus, bacteria, kung ano man ang pumasok sa atin dyan. Pero bakit naman ang kanyang bone marrow ay nag-release ng sobrang daming WBC? So, kabayan,
mag-ingat po tayo. Hindi natin alam, kagaya nitong pasyente, first time magpa-check up, tapos ganyan pa ang resulta. Isang awareness lang po ito, kabayan, ha? Maging mapanuri ka. Sinasabi ng inyong katawan, kasi ikaw lang talaga nakakaalam niya at nakakaramdam, hindi po ba? Ang init. Ngayon, kapag nagparamdam yan, tugunan mo agad. Okay? Huwag mong baliwalain na sa kanan lang. Baka lumala ng lumala. Mas mahirap po gamutin ang nasa late na kaysa sa early, kabayan. Okay? Ang sabi ko nga, early detection can have an early protection. Huwag nyo pabayaan yung mga nararamdaman nyo. Huwag nyo isang tabi. Huwag nyo isabahala. Okay? Kasi mahirap na. Mahirap na, kabayan. Mas maaga, mas maganda. Okay? God bless, kabayan. Alagaan ang kalusugan, ha? Bye-bye.